Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang kuya sa kanyang mga kapatid. Ngunit ano nga rin ba ang handa niyang isakripisyo para matupad ang pangarap ng kanilang pamilya? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jimmy. Sa maliit na barong-barong sa gilid ng bayan, nakatira si Jimmy kasama ang kanyang tatlong nakababatang kapatid, sila Miguel, Andrea at Carlo. Bata pa lamang sila noong isang malagim na aksidente na nga ang bumago ng kanilang buhay. Isang gabi nga kasi noon, habang papauwi mula sa trabaho ang kanilang ama, isang rumargas ang truck ang bumangga sa sinasakyan nito. Hindi na nga siya umabot pa ng buhay sa ospital. Ilang buwan lamang ang makalipas, sinundan nga ito ng kanilang ina dahil sa matinding depresyon at sakit sa puso. Doon na nga nagsimula ang tunay na hamon para kay Jimmy. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ako lamang ang responsibilidad ng pagiging magulang. Noon pa man, alam niyang mahirap na nga ang kanilang buhay. Pero mas lalong dumoble ang bigat ng kanyang pasan simula noong pumanaw na ang kanilang mga magulang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang barong-barong, tahimik siyang nag-iisip. Bigla namang lumapit sa kanya ang nakababatang kapatid na si Miguel. "Kuya, paano na tayo?" tanong nito. May halong takot at pangamba sa tinig. Hinila ni Jimmy ang kanyang kapatid at niyakap ito. "Hindi ko alam, Miguel. Pero pangako, hindi kita papabayaan. Hindi ko kayo papabayaan." Sa murang edad pa lamang, kinailangan na nga niyang huminto sa kolehiyo para kumayod para sa kanyang mga kapatid. Dati, pangarap nga niyang maging isang engineer. Pero isinantabi niya ito para sa mas mahalagang bagay, ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Sa umaga, nagtatrabaho nga siya bilang mekaniko sa isang maliit na talyer sa kanilang bayan. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho, pero wala siyang ibang pagpipilian. Pinilit niyang matutunan ang bawat bahagi ng makina, bawat tornilyo, at bawat galaw ng kamay ng kanyang mga kasamang veterano sa trabaho. "Jimmy, mukhang nangangapa ka pa ha?" sabi ng kanyang kasamahan na si Mang Tonyo. Opo. Pasensya na po ha. Ngayon lang po kasi ako nakasubok ng ganitong klase ng trabaho." "Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Basta, sipag at tiyaga lang bata. Kaya mo yan." Tapik ni Mang Tonyo sa kanyang balikat. Tuwing uwian, kahit pagod na pagod, dumidiretso na nga siya sa palengke para mamili ng kanilang makakain. Hindi siya makabili ng mga masasarap na pagkain, kaya't madalas, tuyo at kanin na lamang ang kanilang hapunan. Pero kahit na ganoon, pilit pa nga niyang pinapasaya ang kanyang mga kapatid. "Kuya, wala na tayong ulam," malungkot na sabi ni Carlo isang gabi habang nakaupo sa maliit nilang mesa. Ngumiti si Jimmy at hinaplos ang ulo ng kanyang bunsong kapatid. "Pasensya ka na, Carlo. Pero di ba, masarap naman yung tuyo natin?" Hindi na lang umimik si Carlo. Pero nakita ni Jimmy ang lungkot sa mukha ng kanyang kapatid. Dahil dito, napilitan na nga rin siyang maghanap ng isa pang trabaho. Mabuti na lamang din ay napagbigyan siya bilang isang security guard sa isang warehouse sa kanilang bayan. Sa gabi, nagsusuot siya ng itim na uniforme at sinturon na may kasamang batuta. Ang warehouse na binabantayan niya ay madilim at malawak. Tanging isang bumbilya lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. "Jimmy,
Kaya mo ba to? Baka mamaya matulog-tulog ko lang dyan. Baka hindi mo kuyanin ng puyat. Tanong ng kanyang kasamang gwardya na si Manong Erning. Kailangan ko pong kayanin, Manong. Para po sa mga kapatid ko. Napailing ang matanda. Ang swerte nga talaga ng mga kapatid mo sa'yo, no? Napakasibog mong bata. Sa magdamag, lumilibot siya sa paligid ng warehouse. Nagbabantay at nagmamatsyag. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nararamdaman na nga rin niya ang matinding pagod. Pero sa tuwing naalala niya ang kanyang mga kapatid, napapawi ang pangihina ng kanyang katawan. Isang madaling araw, habang nakaupo sa isang bangko at iniinda ang antok, napapikit nga lamang siya ng saglit. Sa sobrang pagod, hindi na nga rin niya namalayan na ilang minuto na rin pala siyang nakaidlip. Hoy Jimmy, huwag kang padulog-dulog dyan! Sigaw ni Manong Erning. Napabalikwas nga siya ng bangon. Pasensya na po, Manong. Hindi ko na po uulitin. Jimmy, naiintindihan naman kita. Alam kong pagod ka. Pero trabaho natin to eh. Kung gusto mong magtagal dito, siguraduhin mo, kaya mong panindigan ng trabaho natin. Tumango siya at mas lalong nagpakatatag. Hindi niya kayang mawala ang trabahong ito. Hindi siya pwedeng sumuko. Dahil sa kanyang trabaho bilang mekaniko sa araw at security guard naman sa gabi, halos wala na nga rin talaga siyang pahinga. Isang araw, habang pauwi mula sa talyer, may nakasalubong nga siya ng kanyang dating kaklase. Tingnan niyo oh, si Jimmy. Hanggang ngayon, mekaniko pa rin siya. Natatawang sabi ni Leo, isa sa mga dating matatalino sa kanilang klase. Oo nga, parang hindi naman siya umuusad. Ang tagal-tagal niya nagtatrabaho, ganyan pa rin siya. Sayang, matalino pa naman siya dati. Sabat naman ni Rico. Ngumiti lang si Jimmy sa mga ito. Wala siyang panahon para patulan ang panlalait ng mga ito. Wala akong panahon para patulan kayo. Nagmamadali ako. May trabaho pa ako mamayang gabi. Sagot niya at iniwasan na nga sila. Habang naglalakad, naririnig pa nga rin niya ang tawanan ng kanyang mga dating kaklase. Pero hindi na lamang niya pinansin ng mga ito. Pagka-uwi naman niya, sinalubong naman siya ng isa pa niyang kapatid na si Andrea. Kuya, bakit parang malungkot ka? Wala to. Napagod lang ako sa trabaho. Hindi na nga siya nagkwento pa at ayaw niyang ipakita sa kanyang mga kapatid ang bigat ng kanyang dinadala. Sa loob ng maraming taon, patuloy siya nagsumikap. Ang bawat sentimong kinikita niya ay iniipon niya para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Hindi na nga niya iniisip ang kanyang sariling pangarap. Dahil para sa kanya, ang pangarap ng kanyang mga kapatid ay siya na nga ring pangarap niya. Isang gabi naman, habang gising pa si Jimmy at nagbibilang ng natitirang pera sa kanyang alkansya, lumapit sa kanya si Miguel. Kuya, hanggang kailan ka ba magpapakahirap ng ganito? Tumingin siya sa kanyang kapatid at ngumiti. Hanggang sa hindi pa kayo nakakapagtapos at hindi nyo pa nakakamtan ng pangarap nyo. Hindi ako titigil, Miguel. Susuportahan ko kayo sa lahat ng abot na makakaya ko. Pangako yan. Pero kuya, paano ka naman? Masaya na ako, Miguel. Basta masaya rin kayo. Sa gabing yun, nangako siya sa kanyang sarili na anuman ang mangyari, hindi niya titigilan ang pagsusumikap para sa kanyang mga kapatid. Hindi mahalaga kung siya ay mapagod, mahirapan, o mapahiya sa ibang tao. Ang mahalaga, matupad ang pangarap ng kanyang pamilya.
At sa kabila ng lahat ng hirap, hindi niya akalain na darating ang araw na magbubunga na nga rin ang lahat ng kanyang sakripisyo. Mabilis na lumipas ang mga taon. Pero para kay Jimmy, bawat araw ay tila walang katapusan na pakikibaka. 2 trabaho, kulang sa tulog, laging pagod, at halos wala na nga ring oras para sa kanyang sarili. Ganito ang naging buhay niya mula noong siya ay tumuyong magulang sa kanyang mga kapatid. Sa kabila nito, hindi siya kailanman sumuko. Tuwing umaga, nagigising siya bago sumikat ang araw para maghanda ng almusal. Kahit ba sobrang pagod mula sa panggabing trabaho bilang security guard, pilit pa nga rin niya ginagampanan ng tungkulin ng isang magulang. "Kuya, gigising na po ako." Garalgal na tinig ni Carlo, ang kanyang bunsong kapatid, habang nagkukusot ng mata. "Matulog ka pa, Carlo. Maaga pa." Sagot ni Jimmy habang inilalapag ang isang mainit na gatas sa harapan nito. Pero hindi na nga bumalik pa sa higaan ang kanyang batang kapatid. Inabot nito ang tasa at hinigop ang gatas. "Kuya, lagi kang gising na maaga. Hindi ka ba napapagod?" Nginitian nga siya ni Jimmy. Pilit niyang tinatago ang bigat ng katawan at antok sa mata. "Hindi naman, bunso. Masaya ako kapag nakikita kong kumpleto kayo at malakas." Tahimik lang na tumango si Carlo. Pero ramdam ni Jimmy na naiintindihan ng bata ang kanyang sakripisyo. Pagkatid sa kanyang mga kapatid sa eskwelahan, diretso na nga siya sa talyer. Sa ilalim ng tirik na araw, nakayuko siya nagtatrabaho. Inaayos ang sirang makina ng isang kotse. "Oy Jimmy, tama na ang sobrang kasipagan. Kanina ka pa buhat ng makina. Baka sa isang araw ha, magising ka na lang na hindi makatayo." Biro nga sa kanya ni Mang Tonyo habang pinupunasan ang sariling noo. "Wala namang masama sa pagod, Mang Tonyo. Mas masakit para sa akin yung hindi ko maibigay ang pangangailangan ng mga kapatid ko." Sagot niya habang pinapahiran ng grasa ang kanyang kamay. "Totoo yan, bata. Pero tandaan mo rin, ang makina, kapag palaging ginagamit ng walang pahinga, mas madaling masira." Sagot ng matanda. Napatingin si Jimmy kay Mang Tonyo. Totoo ang sinabi nito. Pero wala nga siyang ibang pagpipilian. Hindi siya pwedeng huminto. Makalipas ang ilang taon, nang walang humpay na pagsisikap, nag-ani ng bunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Isang gabi, habang nasa pagkainan, masaya ang kanyang mga kapatid na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang nalalapit na pagtatapos. "Kuya, malapit na ako makagraduate." Masayang sigaw ni Andrea habang ipinapakita ang kanyang report card. "Isang sem na lang, kuya. Magiging accountant na ako." "Ako rin, kuya. Sa wakas, matatapos ko na rin ang engineering." Dugtong pa ni Miguel. Tiningnan sila ni Jimmy na may halong tuwa at lungkot sa kanyang mga mata. Napakabilis ng panahon. Bulong niya sa kanyang sarili. Si Carlo naman na noon ay nasa huling taon na rin ng kanyang nursing course. Tumingin sa kanyang kuya at seryoso nagsalita. "Kuya, malapit na naming makamit ang pangarap mo para sa amin. Pero ikaw, kailangan mo namang tuparin ang pangarap mo para sa sarili mo." Napabuntong hininga si Jimmy. "Hindi na mahalaga yun, Carlo. Ang mga pangarap nyo, yun na rin ang pangarap ko." Pero alam nga niya sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya. Matagal na nga niyang tinanggap na hindi na nga niya maipagpapatuloy pa ang kanyang pag-aaral.
Ang dating pangarap niya na maging isang engineer din ay tila isang panaginip na lamang na hindi na matutupad pa. Napansin ito ni Miguel. Kuya, hindi ko ba nagsisisi? Isinakripisyo mo ang pangarap mo para sa amin? Saglit nga siya natigilan, pero agad na umiling. Hindi Miguel, ni minsan, hindi ko pinagsisihan ng mga yun. Masayang masaya ako para sa inyo. Ito ang katotohanan para kay Jimmy. Sapagkat kahit wala nga siya natapos na kurso, ang makita lamang ang kanyang mga kapatid na nasa tamang landas ay sapat na nga rin gantimpala para sa kanya. Noong makagraduate na nga sila Andrea, Miguel at Carlo, isa itong napakagandang sandali para kay Jimmy. Habang nakaupo nga siya sa gitna ng maraming magulang at pamilya, pinagmamasdan niyang isa-isang umakyat sa entablado ang kanyang mga kapatid. Noong tawagin si Andrea bilang isa sa mga may pinakamataas na marka sa klase, hindi na nga niya napigilang tumayo at palakpakan ito na may halong pagmamalaki. Kuya! Sigaw ni Andrea mula sa entablado, bit-bit ang kanyang diploma. Sa pagkakataong yun, napagtanto ni Jimmy na hindi nga talaga nasayang ang lahat ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng graduation, nagtipon-tipon silang magkakapatid sa bahay. Kuya, may regalo kami para sa'yo. Simula ni Andrea. Napakunod ang noo ni Jimmy. Regalo? Para saan? Ngumiti si Miguel at inilabas ang isang sobre. Kuya, hindi lang kami may pangarap. Alam namin, matagal mo na rin gusto na magkaroon ng sarili mong negosyo. Kaya ito, binili namin ito para sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Jimmy ang sobre at binasa ang mga nakasulat dito. Titulo ng isang maliit na talyer. At hindi lang basta talyer, kundi sariling negosyo niya. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Mahina niyang sabi habang nakatitig sa kanyang mga kapatid. Kuya, ito na ang oras para ikaw naman ang mangarap. Dati pa lang talaga, inipon na namin yan mula sa mga scholarships at incentives na natatanggap namin. Deserve mo yan kuya, sabi ni Carlo. Napayuko si Jimmy at hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili na tumulo ang mga luha. Ilang taon siya nagtiis. Ilang taon niyang inuna ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman nga niya na may nag-aalala rin para sa kanya. Salamat. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid ko. Bulong niya habang niyayakap ang kanyang mga kapatid. At sa gabing yun, natulog siya ng mahimbing. Wala nang alalahanin, wala nang takot. Sa unang pagkakataon, may nagbukas ng bagong pinto para sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya kailangang magsakripisyo mag-isa. Dumaan ang ilang araw matapos ibigay ng kanyang mga kapatid ang napakalaking sorpresa para kay Jimmy. Maaga nga talaga siyang gumising para bisitahin ng talyer. Mula sa labas, kita niya ang lumang gusali na may kalawangin na signage. Jimmy's Auto Repair Shop. Ito nga ang nakalagay sa signage. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ngayon, hindi na nga siya basta-basta mekaniko lang. Siya na nga ang mismong may-ari. Habang nakatayo siya sa harap ng gusali, lumapit si Miguel at tinapik siya sa balikat. Kuya, anong pakiramdam? Nakangiting tanong nito. Parang panaginip lang Miguel, sagot ni Jimmy habang pinagmamasdan ang bagong simula ng kanyang pangarap.
Salamat talaga sa inyo ha. Hindi ito magiging posible kung wala kayo. Dapat lang yun sa'yo kuya. Matagal ka rin nagtatrabaho para sa amin. Panahon na para ikaw naman ang tulungan namin. Para bumawi sa'yo. Sabat naman ni Andrea, nakakarating lang. Napabuntong hininga si Jimmy at ngumiti sa kanyang mga kapatid. Salamat talaga. Hindi ko talaga inaakala na isang araw kayo naman ang susuporta sa akin. Kuya, huwag mo na kaming pasalamatan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakatapos ng pag-aaral. Kung wala ka, malamang nasa lansangan pa rin kami. Walang direksyon ng buhay. Sagot naman ni Carlo. Sa puntong yun, hindi na muling napigilan pa ni Jimmy ang kanyang emosyon. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid. Ramdam ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Matapos lamang ilang linggo na pagsasaayos ng talyer, sa wakas ay nagbukas na nga ito. Sa unang araw, hindi maiwasang kabahan si Jimmy. Paano kung walang magpagawa? Paano kung hindi niya kayanin ang responsibilidad bilang may-ari? Pero lahat ng takot niya ay napawi noong makita nga niya na unti-unti na nga rin dumadami ang mga customer na lumalapit sa kanya. Pero ikaw bang may-ari ng talyer na ito? Tanong ng isang lalaking sakay ng isang sirang kotse. Opo. Ako nga ho. Sagot ni Jimmy habang iniinspeksyon ang makina ng kotse. Mabuti naman. Matagal na ako naghahanap ng matinong mekaniko dito sa bayan. Sabi nga namang kapitbahay namin, magaling ka raw. Napangiti si Jimmy. Salamat po. Sige po. Titignan natin kung anong problema ng kotse nyo. Habang nagtatrabaho, naramdaman niyang iba ang pakiramdam ng pagiging may-ari ng kanyang sariling negosyo. Dati, lagi siyang minamaliit ng iba. Pero ngayon, siya na nga mismo ang hinahanap ng mga tao. Nagpatuloy ang pagdagsa ng mga customer. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti na nga rin lumago ang talyer. Dahil dito, napagpasya na nga rin ni Jimmy na kumuha ng mga tauhan para makatulong sa kanya. Isa sa mga unang lumapit upang mag-apply si Mang Tonyo, ang dati niyang kasamahan sa luma niyang talyer. Jimmy, hindi ko talaga inakala. Balang araw, ikaw ba pala magiging amo ko? Parang dati lang, tinuturuan lang kita. Pero ngayon, ikaw na nagtuturo sa akin. Biro ng matanda habang inihigop ang kape. Napatawa naman si Jimmy. Mang Tonyo naman, hindi ako amo. Magkakasama pa rin tayo sa trabaho. Magkakatulong tayo. Pero iba na to bata. Ipinagmamalaki kita. Isa kang patunay na ang sipag at tiyaga ay mayroong gantimpala. Sagot ni Mang Tonyo. Sa araw-araw na pagtakbo ng kanyang negosyo, unti-unting naramdaman ni Jimmy na nagbabago na nga rin ang kanyang buhay. Hindi na nga siya nagigising sa takot kung paano papakain ang kanyang mga kapatid. Hindi na niya kailangan pagsabayin ang dalawang trabaho. Sa wakas, may oras na nga siya para sa kanyang sarili. Isang hapon, habang abala sa paggawa ng makina, may dumating na mga aplikante para sa posisyong office worker sa kanyang talyer. Pagtingin niya, agad nga siya natigilan. Si Leo at Rico, ang kanyang mga dating kaklase na madalas nga siyang hamakin noon. Noong makita siya ng dalawa, napangiti si Leo at lumapit sa kanya. Jimmy, kamusta? Batid nito na parang walang nangyari. Tinignan lang ni Jimmy ang dalawa. Hindi niya inaasahan na makikita pa nga niya ang mga ito.
lalo na sa ganitong pagkakataon. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. May halong pagtataka. Nagkatinginan ng dalawa bago sumagot si Rico. Mag-a-apply sana kami bilang office staff. Nabasa kasi namin. Naghahanap raw ng empleyado dito. Hindi naman namin nakalain. Dito ka rin pala nagtatrabaho. Ano? Mekaniko ka pa rin? Wala ka talagang pinagbago, no? Inang dekada nang lumipas. Wala pa rin asenso sa buhay mo. Tingnan mo nga yung damit mo. Ang dumi-dumi pa. Puro grasa. Nasaan ba ang amo nyo? Para makausap na namin. Pag natanggap kami dito, kami na rin ang boss mo. Huwag kang paloko-loko sa amin. Tatanggalin ka agad namin. Napatawa na nga lamang si Jimmy dito. Pati na ang mga empleyado sa talyer na ito. Itinuro nga ng mga ito ang signage ng talyer. Jimmy's Auto Repair Shop. O ngayon, nakikita nyo ba yan? Mukhang di nyo pa pala alam. Hindi na ako mekaniko dito. Dahil ako mismo ang may-ari nito. Sagot nga ni Jimmy sa mga ito. Sino ba ang dalawang yan? Ang angas-angas. Di nila alam. Yung may-ari na pala ang kausap nila. Sabat pa nga ng isa sa mga empleyado. Sa mga narinig ni Leo at Rico, talagang napatulala sila. Hindi nila akalain na ito pala ang kanilang malalaman. Jimmy, ikaw pala ang may-ari nito? Oo, tama ka. Dati, nilalait-lait nyo lang ako. Pero ngayon, gusto nyo na magtrabaho sa akin? Namula ang mukha ng dalawa. Halata ang hiya sa kanilang mga mata. Jimmy, pasensya ka na talaga sa mga ginawa namin noon. Hindi namin inakala ganito pala magiging takbo ng buhay natin. Ikaw ang mekaniko dati. Pero hindi namin alam. Ikaw na pala ang boss. Sabi ni Leo. Alam naming hindi madali ang pinagdaanan mo. At aminado kami. Mali ang pananaw namin noon. Kaya sana naman, Jimmy, bigyan mo pa kami ng pagkakataon na makabawi. Dagdag naman ni Rico. Tiningnan sila ni Jimmy. Ilang taon niyang tiniis ang pamamaliit ng mga ito. Noong panahon na walang-wala siya, sila ang mga tao na walang ibang ginawa kung hindi hamakin siya. Pero ngayon, nandito sila, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya, napabuntong hininga siya at ngumiti. Alam nyo, kung ibang tao ako, baka itinaboy ko na kayo. Pero hindi ako katulad nyo. Kahit ano pa nangyari noon, hindi ako natuto na magtanim ng galit. Sabi ni Jimmy. Nagkatingin ng dalawa. Tila may pag-asa sa kanilang mukha. Pero hindi ibig sabihin nun, agad ko na kayo tatanggapin. Dadaan kayo sa proseso, katulad ng ibang aplikante. Kung gusto nyo talaga na magtrabaho dito, patunayan nyo na karapat-dapat kayo. Dagdag pa nga ni Jimmy. Napangiti si Leo at Rico. Tila ba hindi makapaniwala sa kabaitan ng kanilang dating kaklase. Salamat talaga, Jimmy. Salamat sa mga lumang pagkakataon. Sabi ni Leo. Walang anuman. Pero tandaan nyo, hindi na ako yung dating Jimmy na nakilala nyo noon. Sagot muli ni Jimmy. At sa sandaling yun, alam niyang tuloy na nga niya na pagtagumpayan ang kanyang nakaraan. Hindi lamang niya napatunayan ang sarili niya sa iba. Naitama nga rin niya ang maling pagtingin ng iba sa kanya. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, natutunan niya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o ari-arian. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan na manatiling mabuti kahit pa sa mga tao na minsang hindi naniwala sa kanya.
Sa loob pa nga ng ilang taon, mabilis na lumago ang talyer ni Jimmy. Hindi niya inaakala na ang munting negosyo na itinayo ng kanyang mga kapatid para sa kanya ay magiging isa sa pinakasikat na auto repair shop sa kanilang bayan. Sa una, ilan lamang ang kanyang customer. Pero dahil sa sipag, tiyaga at magandang serbisyo, unti-unting dumami ang nagpapagawa ng kanilang sasakyan. Maaga siyang gumigising sa araw-araw para asikasuhin ang operasyon ng kanyang negosyo. Hindi na nga siya katulad noon na nagtatrabaho lamang bilang mekaniko. Ngayon, siya na ang boss, ang nagmamay-ari at ang nagbibigay ng oportunidad para sa iba. Pero kasabay ng tagumpay na ito, ay mayroon din palang pagsubok na kailangan niyang harapin. Isang umaga, habang abala si Jimmy sa pag-aasikaso ng mga papeles ng talyer, lumapit sa kanya si Mang Tonyo. "Jimmy, mukhang kailangan na talaga nating dagdagan ng mga tauhan natin," sabi ng matanda habang pinapunasan ang kanyang pawis. "Lumalakas na ang negosyo natin, pero hindi na talaga natin kaya ang dami ng customer." Tinignan ni Jimmy ang paligid. Tama nga si Mang Tonyo. Mula sa maliit na espasyo noon, napuno na nga ng mga sasakyan na kailangan nilang ayusin ang buong talyer. Ang mga kasalukuyan niyang tauhan ay halos hindi na nga makahinga sa dami ng trabaho. Hindi na sapat ang kasalukuyang mga mekaniko natin. Kung hindi tayo magdadagdag ng tao, baka mawalan na rin tayo ng mga kliyente sa tagal ng mga gawa natin. Ang dami talaga. Dagdag pa ni Miguel, na noon ay tumutulong na nga rin sa pamamahala ng kanyang negosyo. Napabuntong hininga si Jimmy. Alam niyang tama ang mga ito. Lumalago na nga talaga ang kanyang negosyo at kailangan niyang umangkop sa paglaki nito. Kailangan natin kumuha ng mas maraming empleyado. Pero gusto kong tiyakin na hindi lang basta-basta ang mga kukuhanin natin. Ang gusto ko yung totoong masipag, yung may tiyaga, at integridad sa trabaho, sagot ni Jimmy sa huli. Nagsimula maghanap si Jimmy ng mga bagong mekaniko. At sa loob ng 2 linggo, nakapili na nga rin siya ng mga bagong tauhan. Habang lumalago ang negosyo ni Jimmy, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa kanya. Isang malaking auto repair shop mula sa kalapit na lungsod ang nagbukas malapit sa kanilang lugar. Anong ibig sabihin nito? Baka maagaw pa nila ang mga customer natin, tanong ni Andrea habang nakaupo sa opisina ng talyer. Malaking kumpanya ang mga yun, kuya. Sa pagkakaalam ko rin, mas mura ang singil nila at may mga bago silang kagamitan, sabat naman ni Carlo. Tumingin si Jimmy sa kanyang mga kapatid. Halatang nag-aalala nga rin ng mga ito. Alam niyang hindi biro ang kompetisyong ito. Kung hindi sila magiging maagap, maaaring bumagsak ang kanyang negosyo. Hindi tayo dapat matakot, matapang na sagot ni Jimmy. Oh, mas malaki sila. Mas marami silang pera. Pero hindi sila kasing sipag at kasing dedikado natin. Yun ang sisiguraduhin ko. Pero kuya, pag-aalala pa nga rin ni Miguel. Pero agad nga rin siyang pinutol ni Jimmy. Miguel, Andrea, Carlo, hindi tayo lalaban gamit ang presyo. Lalaban tayo gamit ang kalidad ng serbisyo natin. Mas personal tayo sa mga kliyente natin. Pinapahalagahan natin sila. At alam ko, babalik sila sa atin dahil sa tiwala nila. Muling sambit ni Jimmy sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagbukas ng malaking talyer malapit sa kanila, patuloy pa nga lang silang sinuportahan ng kanilang mga customer. Mas pinili ng mga tao ang kanilang auto repair shop
dahil sa tiwala at magandang serbisyo na kanilang natatanggap. Pero hindi niya akalain na hindi pa pala dito nagtatapos ang laban. Isang gabi, habang nasa bahay si Jimmy, biglang tumawag sa kanya si Mang Tonyo. "Jimmy, may problema tayo." Seryosong sabi nito sa kabilang linya. "Ano yun, Mang Tonyo? Ano nangyari?" Tanong ni Jimmy na biglang kinabahan. Nagpapakalat ng maling impormasyon ang mga tao sa bagong talyer. Ang sabi nila, hindi raw maayos ang trabaho natin at may nasira raw tayong sasakyan. Biglang sumikip ang dibdib ni Jimmy. Hindi siya makapaniwala. Wala silang ibang ginawa kung hindi magbigay ng dekalidad ng serbisyo. Pero ngayon, sinisiraan lamang sila ng mga tao. "Huwag kayong mag-alala, Mang Tonyo," sagot niya. Kahit ramdam niya ang galit sa kanyang dibdib. "Ayusin natin to." Kinabukasan, dumating si Jimmy sa talyer ng mas maaga. Pinulong niya ang kanyang mga empleyado at ipinaliwanag ang sitwasyon. "Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo gaganti sa masama. Ang pinakamagandang paraan para labanan ito, patunayan natin na mali ang sinasabi nila. Mas lalo nating pagbutihin ang trabaho natin. Kaya natin to." Mariin niyang sabi. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa halip na magalit o magpakalat din ng masasamang salita, nagpatuloy silang magbigay ng tapat at mahusay na serbisyo. At hindi nagtagal, bumalik nga sa kanila ang tiwala ng mga kliyente. Habang lumalago ang negosyo ni Jimmy, unti-unti naman niyang nararamdaman ang epekto ng kanyang pagiging abala. Wala na nga siyang masyadong oras para sa kanyang mga kapatid. Isang gabi, habang nasa bahay siya, lumapit sa kanya si Carlo. "Kuya, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong nito. Napansin ni Jimmy ang lungkot sa mata ng kanyang bunsong kapatid. "Ano yung Carlo?" Sagot niya habang sinasara ang libro ng accounting ng kanyang negosyo. "Kuya, parang hindi ka na namin nakakasama. Lagi kang nasa talyer. Pero sa tuwing nasa bahay ka naman, talyer pa rin ang iniisip mo." Napabuntong hininga si Jimmy. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang kapatid. "Carlo, pasensya ka na ha. Gusto ko lang talagang tiyakin na magiging maayos ang negosyo natin." Malungkot niyang sagot. "Pero kuya, dati, pinagsasabi mo pa ang dalawang trabaho para sa amin. At kahit papaano, may oras ka pa rin para sa amin. Ngayon, kahit nandito ka pa sa bahay, parang wala ka rin." Napayuko si Jimmy. Napagtanto niya na sobrang na nga siya nakatutok sa kanyang negosyo. Unti-unti na nga niyang nililimutan ang isa sa mga pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, ang kanyang pamilya. "Kuya, alam naming napakahalaga sa iyo ng talyer. Pero mahalaga rin kami ng mga kapatid mo," sabi ni Andrea. Tumango si Miguel. "Hindi naman namin sinasabi na tumigil ka sa trabaho, kuya. Ang gusto lang namin, magkaroon ka pa rin ng oras para sa amin." Naramdaman ni Jimmy ang init ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi lamang negosyo ang dahilan kung bakit siya nagsisikap sa buhay. Ito ay para pa rin sa kanilang pamilya. Ngumiti siya sa kanyang mga kapatid. "Pasensya na sa inyo mga kapatid ko. Pangako, babawi ako sa inyo." At mula noon, sinigurado na nga niya na nabibigyan na nga niya ng oras ang kanilang pamilya. Sinimulan na nga niyang limitahan ang kanyang oras sa trabaho. At inisa-isa nga niyang bumawi sa kanyang mga kapatid sa simpleng pagsasalo-salo sa hapunan, panonood ng sine, o simpleng pag-uusap. Dahil sa uli,
Natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o negosyo, kung hindi sa oras din na naibibigay mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Lumipas pa nga ang ilang taon at lalong lumago ang talyer ni Jimmy. Mula sa isang maliit na auto repair shop, nagkaroon pa nga siya ng 2 bagong branch sa Karatig Bayan. Hindi talaga niya inakala na ang dating munting negosyo na ipinundar ng kanyang mga kapatid para sa kanya ay talagang lalaki ng ganito. Ngayon, hindi lang siya mekaniko, isa na nga siyang ganap na negosyante. Pero kahit gaano pa nga kalayo ang kanyang narating, nananatili pa nga rin siya na mapagkumbaba. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang Jimmy na kilala ng kanyang mga kapatid at mga tauhan, na isang taong masipag, mabait, at handang tumulong sa iba. Isang umaga, habang abala si Jimmy sa pagrerepaso ng mga bagong orders ng piyesa, pumasok nga si Miguel sa kanyang opisina. "Kuya, may magandang balita," masiglang sabi ni Miguel. Kaagad namang napatingin at napangiti si Jimmy. "Ano yun, Miguel?" "May isang malaking kumpanya ng auto parts na gustong maging supplier natin. Mas mura ang bigay nila sa mga piyesa at mas mataas ang kalidad." Napaisip si Jimmy. Isa itong malaking oportunidad para sa negosyo. Kung makakakuha sila ng mas murang piyesa na mas mataas na kalidad, mas magiging competitive nga rin ang kanilang talyer. "Kailan ang meeting?" tanong niya. "Next week. Pero kailangan, kuya, bumiyahe ka papunta sa opisina nila," sagot ni Miguel. Alam ni Jimmy na isang malaking hakbang ito para sa kanilang negosyo. Pero may agam-agam pa nga rin siyang nararamdaman. Hindi pa siya lumalayo ng matagal sa kanilang bayan. At nangangamba nga siyang iwan ng operasyon ng talyer kahit sandali lamang. "Pero teka, sigurado ba kayo? Kaya niyong asikasuhin ang mga bagay dito habang wala ako?" tanong niya sa kanyang kapatid. Napangiti si Miguel at sinabing, "Kuya, hindi mo na kailangan gawin ang lahat ng trabaho. Natuto na kami. Kami nang bahala dito. Tutulungan ka namin." Napatungo si Jimmy. Alam niyang dapat siyang mapanatag at magtiwala sa kanyang mga kapatid. Dumating na nga ang araw ng kanyang biyahe. Sa unang pagkakataon, nakapunta siya sa isang malaking lungsod para makipag-usap sa mga negosyante. Sa loob ng conference room ng kumpanya, hinarap siya ng isang matandang lalaki na mukhang veterano na nga rin sa industriya. "Ikinagagalak namin na makipag-usap sa inyo, Ginoong Jimmy. Narinig namin ang tungkol sa tagumpay ng inyong auto repair shop. Mukhang isa kayo sa pinakamabilis na lumago sa inyong probinsya." Bati nga nito sa kanya. Nagpasalamat si Jimmy sa papuri, pero hindi siya nagpakampante. Alam niyang isang seryosong negosyo ang pinag-uusapan nila dito. "Mr. Jimmy, interesado talaga kami na makipag-partner sa inyo. Makakakuha kayo ng mas murang piyesa at mas mabilis na supply. Pero kailangan naming tiyakin na kayo ay magbibigay ng eksklusibong kontrata sa amin. Hindi kayo kukuha ng piyesa sa iba. Sa amin lang muna." Napaisip nga si Jimmy sa alok na ito. Para sa kanya, napakaganda naman ng alok na ito. Pero may isang bagay na hindi siya nagustuhan: ang pagiging eksklusibo. "Pasensya na po, sir, pero hindi po ako makakapayag na isang supplier lamang ang kunin namin. Mas gusto ko po kasi mayroon kaming ibang opsyon para sa kalidad ng piyesa." Magalang niyang sagot. Nagkatinginan ang mga negosyante. Hindi nila inaasahan ang sagot ni Jimmy. "Sigurado ka ba dyan, Mr. Jimmy? Maaari ka makatipid ng malaking halaga kung tatanggapin mo ang alok namin."
Tanong sa kanya ng matanda. Ngumiti si Jimmy. Ang mahalaga po kasi sa akin, itiwala ng mga customer ko. Kung tatanggapin ko po ang eksklusibong kasunduan at muwaba ang kalidad ng piyesa, sino po magsasuffer? Ang mga customer ko po. At hindi ko po inahayaan na mangyari. Napangiti ang matanda. Sa huli, nakuha nga ni Jimmy ang kasunduan na hindi kailangan sakripisyo ang kanyang integridad. Pagbalik ni Jimmy sa bayan, sinalubong nga siya ng kanyang mga kapatid. Kuya, kumusta ang biyahe? Tanong ni Andrea. Okay naman. At mayroon tayong magandang balita. May bago na tayong supplier ng piyesa. Pero hindi lamang tayo eksklusibo sa kanila. Pwede pa rin tayo humanap ng ibang supplier para sa ibang piyesa. Masayang sagot niya. Natuwa nga talaga dito ang kanyang mga kapatid. Alam nga rin kasi nila na hindi basta-basta pumapayag si Jimmy sa isang kasunduan na hindi pabor sa kanyang negosyo at sa kanilang mga kliyente. Pero kuya, may isa pa kaming sorpresa para sa iyo, sabi ni Carlo na mayroong misteryosong ngiti. Ano naman yun? Nagtatakang tanong ni Jimmy. Hinila siya ng kanyang mga kapatid palabas ng bahay. Sa harapan, mayroong isang bago at makintab na kotse. Ano to? Nagtatakang tanong ni Jimmy. Ano pa kuya? Hindi bago mong kotse. Matagal na namin gustong ibigay sa'yo ito. Ikaw ang lagi nagbibigay sa amin. Ngayon, gusto naming suklian ang lahat ng ginagawa mo. Sagot ni Miguel. Hindi makapagsalita si Jimmy. Sa loob ng maraming taon, siya ang nag-alaga sa kanyang mga kapatid. Pero ngayon, sila naman ang gumagawa ng paraan para mapasaya siya. Salamat talaga. Hindi ko talaga inaakala na darating ang araw na ito. Dati, iniisip ko lang kung paano ko kayo mapapakain para hindi kayo magutom. Ngayon, kayo naman ang gumagawa ng paraan para sa akin. Mahina niyang sabi. Ramdam ang saya ng kanyang dibdib. Kuya, hindi mo alam kung gaano ko namin pinapalagahan. Ikaw ang tumayong magulang sa amin. Hindi namin ito magagawa kung wala ka. Sabi naman ni Andrea habang yakap siya. Pero hindi pa nga nagtatapos ang lahat. Isang gabi, habang nasa bahay si Jimmy, biglang mayroong tumawag sa kanya. Hello? Sagot niya sa tawag. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Jimmy, kailangan ko ng tulong mo. Napakunot noo siya. Sino to? Si Leo to. Mahina at tila despresado ang boses. Si Leo, ang dati niyang kaklase na minsang nanghamak sa kanya at nag-apply noon sa kanyang talyer. Bakit? Malamig na tanong ni Jimmy. Hindi ko na talaga alam kung sino pa ang lalapitan ko. Wala na akong trabaho. Wala na akong pera. Pwede mo ba akong tulungan? Alam mo naman, hindi ako natanggap noon sa kumpanya mo. Baka naman ngayon, patulungan mo na ako, Jimmy. Parang awa mo na. Nag-isip si Jimmy. Noong una, gusto na nga niyang ibaba ang telepono. Pero mayroong isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya kayang talikuran. Ang isang taong nangangailangan. Gaano man kasama ang ginawa nito sa kanya noon. O sige, Leo. Magkita tayo bukas sa talyer. Sagot niya. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya
sa muling pagkita nilang yun. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya magiging katulad ng mga taong minsang nang maliit sa kanya. Siya ay mananatiling mabuting tao kahit sa mga tao na minsang tumalikod sa kanya. Kinabukasan, dumating si Jimmy sa talyer ng mas maaga kaysa dati. Hindi maalis sa kanyang isipan ang tawag kagabi mula kay Leo, ang dating kaklase at kaibigan nang minsang nanghamak sa kanya noong siya ay mekaniko pa lamang. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito, na siya naman ang lalapitan ng dating tao na nang mamaliit sa kanya. Habang nakatayo siya sa labas ng kanyang opisina, biglang bumukas ang gate ng talyer at pumasok ang isang payat at mukhang pagal na lalaki. Si Leo. Malayo sa dating mayabang at malinis nitong anyo. Ngayon, nakaluma at kupas na polo ito at halatang matagal na nga rin na hindi nakakatulog ng maayos. Jimmy. Mahina nitong tawag. Tumango si Jimmy bilang sagot at tinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka, sabi niya. Dahan-dahan namang naupo si Leo at tila hindi mapakali. Ilang sandali ang lumipas bago itong muling nagsalita. Alam ko mahirap itong paniwalaan, pero totoo. Wala na ako ibang matatakbuhan. Nawalan ako ng trabaho ng ilang buwan. Napapabayaan ko na ang pamilya ko. Ngayon nga, iniwan na rin ako ng asawa ko. Wala na akong matutuluyan. Panimula niya. Tinitigan lang siya ni Jimmy. Naaalala niya kung paano siya pagtawanan at minamaliit ng mga ito noon. Ngayon, nandito ang dating mapanghamak na si Leo. Durog, talunan, at humihingi ng tulong sa kanya. At anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Jimmy. Walang emosyon sa kanyang boses. Napayuko si Leo. Kahit anong trabaho, Jimmy. Kahit ano. Basta mabuhay ko lang ang sarili ko. Tahimik ang silid. Nakatitig lang si Jimmy sa lalaking nasa harapan niya. Sa loob-loob niya, alam niyang mayroon siyang karapatan na tanggihan ito. May dahilan siyang ipamukha dito ang lahat ng pangahamak at pangalipusta na ginawa nito noon. Pero hindi nga siya ganoong klase ng tao. Sige Leo, kung gusto mo magtrabaho dito, kailangan mo pa rin magsimula sa pinakamababa. Wala nang espesyal na posisyon para sa'yo. Kung kaya mong tanggapin yan, magsisimula ka na bukas bilang apprentice ng isa sa mga mekaniko namin. Sabi ni Jimmy. Sobrang gulat naman na napatingin si Leo sa kanya. Jimmy, tinatanggap mo na ako? Tanong nito. Hindi talaga makapaniwala. Leo, hindi ako katulad mo noon. Hindi ko tinatanggihan ang mga taong nangangailangan. Sagot ni Jimmy. Muling tumungo si Leo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kahiyan ang dahilan kung hindi pasasalamat. Salamat talaga, Jimmy. Mahina nitong sabi. Sa sumunod na mga linggo, naging abala si Jimmy sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, sinimulan nilang ayusin ang proseso sa kanilang operasyon. Si Miguel ang namamahala sa logistics. Si Andrea ang tumututok sa accounting. At si Carlo naman ang nag-aasikaso ng marketing. Minsan, napapangiti si Jimmy habang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na abala sa kanilang negosyo. Hindi niya akalain na darating ang araw na
na sila naman ang magpapatakbo ng negosyo na itinayo para sa kanya. Samantala, si Leo ay tahimik na nagtatrabaho. Hindi siya kinakausap ng ibang mekaniko. Marahil dahil alam nilang minsan na hinamakan nito noon si Jimmy. Pero hindi nga nagreklamo si Leo. Ginawa niya ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya, gaano man kababa ang posisyon. Isang araw muli, matapos ang napakahabang linggo ng trabaho, tinawag nga si Jimmy ng kanyang mga kapatid. "Kuya, pwede ka bang pumunta sa isang lugar mamaya?" Tanong ni Carlo. Tila mayroong tinatago. "Ha? Anong lugar?" Nagtatakang tanong ni Jimmy. "Basta kuya, sorpresa," sagot ni Andrea. Bagamat nagtataka, pumayag na nga rin si Jimmy. Sumakay sila ng kotse at bumiyahe patungo sa isang lugar sa labas ng bayan. Sa kanilang pagdating, laking gulat nga ni Jimmy sa kanyang nakita. Isang bagong bahay. Malaki, maganda at mukhang matibay. "Ano to?" tanong ni Jimmy. Halos hindi makapaniwala. Napangiti si Miguel. "Ano pa ba kuya? Di bagong bahay mo." Halos hindi nga siya makagalaw. Hindi niya inakala na darating nga rin ang araw na magkakaroon siya ng ganitong tahanan. Isang lugar na tunay na nga niyang matatawag na sa kanya. "Pero paano?" tanong niya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Matagal na namin pinag-ipunan to kuya. Alam namin, hindi mo ito hilingin sa amin. Kaya kami na rin gumawa ng paraan," sagot ni Andrea. "Kuya, hindi lang ikaw ang dapat nagpapagod para sa pamilya natin," dagdag ni Carlo. "Panahon naman para kami ang gumawa ng para sa'yo. Gagawin namin lahat para mapasaya ka, para maging komportable rin ang buhay mo." Hindi na nga napigilan ni Jimmy ang kanyang luha. Hindi ito luha ng lungkot, kung hindi luha ng pasasalamat at kasiyahan. "Salamat talaga mga kapatid ko. Hindi ko talaga inaasahan to." Tumakap sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sa sandaling yun, alam ni Jimmy na natanggap na nga niya ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Hindi lamang ang pag-angat ng negosyo, kung hindi ang pagkakaroon ng isang pamilya na minamahal at pinapalagahan siya. Habang pinagmamasdan ni Jimmy ang bagong bahay na ipinatayo ng kanyang mga kapatid para sa kanya, naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan noon. Ang mga gabi na halos wala nga siyang tulog para lamang maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Ang sakit ng pangahamak ng ibang tao at ang lahat ng pagsubok na kanyang nalampasan. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya lumingon sa galit o hinayaan ang sarili na lamunin ng pait. At sa uli, bumalik sa kanya ang lahat ng kabutihan na kanyang ipinunla. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o negosyo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita mong lumalago ang mga mahal mo sa buhay dahil sa sakripisyo na ginawa mo para sa kanila. At para kay Jimmy, yun ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jimmy. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang tunay na tagumpay ay hindi lamang talagang nasusukat sa yaman o material na bagay, kung hindi sa pagmamahal at respeto na iyong matatanggap mula sa pamilya at sa mga tao na natulungan natin. Sa kabila ng pangahamak at pagsubok, nanatiling mabuti si Jimmy na naging dahilan para bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang kabutihang loob.
Ipinapaalala sa kwentong ito na hindi kailangang gumanti ng masama sa masama dahil ang tunay na gantimpala ay dumarating sa tamang panahon para sa mga tao na mayroong mabuting puso. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV,